Alam kong gusto mo ako noon pa. Tama ako, di ba? Oo, tama ka. Pero alam kong hindi pwede. Dahil anak ka ng kaibigan ko. Inaanak kita. At may asawa ka at may mga anak. Pero gusto mo ako. Bakit hindi mo subukan? Kahit isang beses lang. Kahit ngayong gabi lang, Ninong. Hanggang saan ba ang kaya mong tiisin para sa isang pamilya na pinaglaban mo ng ilang taon? Hanggang kailan ba kayang ipaglaban ang salitang, asawa mo siya, dapat magtiis ka pa? Hanggang kailan ka magtitiis, gayong hindi nakikita ng asawa mo ang halaga mo bilang babae? At hanggang kailan mo pangahawakan ng isang relasyon na walang kasiyahan ng namamagitan? Kailan mo ba palalayain ang isang pusong nakakulong sa isang pagsasamang nakakasakal na? Sinasabing ang babae ang ilaw ng ating mga tahanan. Pero paano kung ang ilaw mong daladala ay unti-unti nang nawawalan ng ningas, nawawalan ng liwanag dahil sa kawalan ng pag-ibig, pag-aaruga at pag-iingat na dapat sana ay binibigay ng asawa mo? At paano kung ang pagmamahal at pag-aaruga ay mas maramdaman mo pa sa ninong mo? Paano kung sa kanya mabaling ang pagmamahal na dapat ay sa asawa mo? Tama po, sa paglipas ng taon, unti-unti akong nanlamig sa aking mister. Hanggang sa ako na mismo ang nagbigay ng aking sarili sa alam kong iingatan ako at hindi ako sasaktan. Siya, si Miguel, ang matandang kumpare ng aking pumanaw na ama, ang naging tagapagtanggol ko sa tuwing sinasaktan ako ng asawa kong si Abel. Ano? May kabit ka na, Elena, no? Sigaw sa akin ni Abel. Sabay bato sa akin ang hawak niyang baso na may lamang alak. Basag yon sa sahig matapos kong mailagan. Wala akong kabit, Abel. Ano na naman bang problema mo? Nakita ka ni Chang Sally na may naghatid sa yung lalaki dito sa bahay. Ah, nagsumbong na naman pala ang pakialamer mong tiyahin. Oo, tama ka. Hinatid ako ng lalaki. Hinatid ako ni Ninong Miguel. Nakauwi na siya galing Italy, kaya hinatid niya ako pauwi. Ano, okay ka na ba? Yan ang hirap sa'yo, Abel eh. Lahat ng sasabihin ng ibang tao pinaniniwalaan mo. Ako na sarili mong asawa, never mong pinakinggan. Natigilan ang asawa ko. Nabinitawan ang buhok ko na hawak-hawak na nito ngayon. Takot si Abel kay Miguel. Noon kasi ay minsan nang natikman ng asawa ko ang kamao ng Ninong Miguel ko matapos akong sampalin ito. At nakita ito mismo ng matanda. Pero simula nung nasa Italy na ito, ay wala nang nagtanggol sa akin mula sa magaling kong asawa. Sa ngayon, sobra akong nasaktan sa ginawa niya sa akin. Pakiramdam ko ay pati anit ko ay natanggal sa pagkakahila niya sa buhok ko. Ganito palagi ang sitwasyon namin ni Abel. Palagi niya akong natatamaan ng sampal. Hinihila sa buhok at ang worst ay suntok sa tiyan. Hindi ko alam. Sinasabi naman niyang mahal niya ako. Pero bakit niya ako sinasaktan? Bakit sa tuwing may sinasabi ang ibang tao ay agad siyang naniniwala? At imbis na kumprontahin muna ako, ay sampal agad ang ibubungad dito sa akin. Nagtiis ako ng ilang taon. Pinipilit buuin ang isang pamilyang sirang-sira na para sa mga anak ko. Ganun naman ang isang ina, hindi ba? Magtitiis hanggat kaya pa. Pero kasalanan ba kapag napuno na? Kapag sumuko na at hindi na kinaya pa? Kasalanan bang maghanap ako ng kalinga sa iba at ibigay ang sarili ko sa taong hindi ko asawa? Masisisi niyo ba akong nagpatikim sa matandang si Miguel dahil lang sa nais ko ng tumakas
sa asawa kong si Abel. Ito po ang aking kwento at sana'y magustuhan ninyo. Isang mapagpalang araw po muna sa lahat. Ako nga po pala si Ellen, 35 years old at may 2 anak na lalaki na nasa edad 10 taon. Ang panganay ko, habang 7 years old naman si Jasper, ang bunso ko. Taga Mindanao po kami, particularly sa Bukidnon sa bandang norte. Tubong Bukidnon talaga ako, habang ang asawa kong si Abel ay taga Cebu City noon. Pero lumipat na rin sila dito sa Bukidnon. Sa Cagayan de Oro City kami nagkita ni Abel noong nag-aaral pa lang ako sa isang universidad sa Cagayan at kumukuha ng kursong accountancy habang engineering ang kurso ng aking asawa. Mayroon akong pagmamayari na bakery ng cakes and pastries. Magaling akong mag-bake ng cake, kaya ang simpleng libangan ko noon sa bahay ay siyang naging pinagkakakitaan ko na ngayon sa buhay. Marami na kaming customer sa bakery, kaya minsan ay pagod na ako sa pag-uwi ng bahay. May nag-aasikaso naman din sa mga anak ko, pati na rin sa pagkain namin. Si Chang Sally, na binabayaran namin para mag-alaga sa mga bata. Hayaan niyo ho kong ibahagi sa inyo ang kwento ng aking buhay. Isang kwento na hindi ko kailanman naiisip na mangyayari sa aming mag-asawa. Nang araw na pinag-isang dibdib kami ng Diyos at pinagbuklod ng pag-ibig, alam ng Diyos na ginawa ko ang lahat ng pagtitiis sa piling ng asawa ko. Ngunit para sa akin, sa kabila ng lahat ng paghihirap at pagtitiis ko kay Abel, ay may karapatan din naman akong lumigaya. May karapatan din akong piliin na maging masaya sa buhay. Yes, I deserve to be happy as a woman. I deserve to be treated like a woman. Masasabi kong hindi kami salat sa pera dahil isang engineer si Abel. Sapat ang sahod niya para sa mga pangangailangan namin ng pamilya at mga anak niya. May sarili din naman akong pera na mula sa kinikita kong bakery, kaya hindi naman problema ang pera sa pagsasama namin. Kahit hindi ako binibigyan ni Abel ng pera mula sa sahod niya, ay wala akong pakialam doon dahil may sarili naman akong pera. Si Abel kasi ang nagpo-provide ng pangangailangan namin, gaya ng pagkain, mga bills, bayarin sa school ng mga bata, at pati na rin sa sahod ng katulong namin na si Chang Sally. Kaya ang pera ko ay ginagamit kong pambili ng mga appliances sa bahay, mga furniture at pampaganda. Mas malaki din naman ang naiipon ko kaya okay lang talaga. Abel, samahan mo naman kami ng mga bata sa linggo. Balak sana naming magpunta ng mall eh. Isang gabi na sabi ko sa asawa ko, kayo na lang, uuwi ako kina mama sa bahay. Pwede rin naman kaming sumama kina mama Sonia, Abel. Matagal na rin naman akong hindi nakakapunta dun. Eh ano namang gagawin mo dun? Ang bisitin lang si mama. Alam mo namang na high blood si mama sa'yo. Ilang ulit yun ang sinabi sa'yo na ibigay mo na lang kay siya yung pamamahala ng bakery mo para makapag-focus ka sa mga bata. Pero hindi ka nakikinig. Ang tigas-tigas ng ulo mo. Isa pa yan sa problema namin ni Abel. Hindi pwedeng ang gusto nilang lahat ay sundin ko. Hindi pa ako ganun katanga. Oo, nagtitiis ako sa mga pananakit ni Abel. Pero ibang usapan na kapag pati sarili kong pinaghirapan ay aangkinin pa nila. Tama po. Gusto ng binan ko na manatili na lamang ako sa bahay at mag-alaga na lamang ng mga bata. Habang ang bakery na pinaghirapan ko ay nais nilang ipagkatiwala ko muna ang pamamahala kay Shyla na bunsong kapatid ni Abel. Iyon naman ang mga bagay na ayaw ko. Para sa akin, kung gusto ng kapatid niya na magnegosyo, edi magtayo siya ng kanya, hindi yung wawaldasin niya ang pinaghirapan ko. Pinaghirapan ko ang bakery ko
Kaya bakit ko to ibibigay kay Shyla? Alam ko naman na walang talento si Shyla sa paggawa ng cakes. Ano na lang ang mangyayari sa bakery ko kung ibibigay ko sa kanya ng ganun kadali. Alam ko rin naman kung paano magwaldas ng pera ang kapatid ni Abel na bunso nila. Kaya papuntang pagkalugi lamang ang bakery ko sa mga kamay ng bunsong kapatid ni Bella. Ayoko lang makipagtalo sa asawa ko dahil kilala ko na siya. Isang araw ay nag-chat sa akin sa Abel na padalhan ko ng pera si Shyla. Nasa bakery kasi ako noon at busy sa paggawa ng cake dahil marami kong orders for graduation. Nangyari ito noong nakaraang buwan ng Marso lamang. Hindi ko sinasadya na makalimutan ang bili niya dahil sa tumulong na ako sa mga baker namin. Napakarami kasi ng orders namin para sa graduation. Kaya nawala sa isipan ko ang gawin ang inuutos niyang padalhan ng pera ang kapatid niya. Tanghali nang dumating sa bakery si Abel na galit. Bumungad sa akin ang sampal niya na kinagulat ng mga tauhan ko. Pinigil pa siya ng baker ko na dinuro niya at sinuntok. Napagbintangan pa itong kabit ko. Ano bang problema mo, Abel? Bitawan mo nga ako. Sinasabi ko na nga ba na may kabit ka? Wala akong lalaki, Abel. Nababaliw ka na talaga. Wala na sa ayos ang pag-iisip mo. Nagtatrabaho ako dito. Sinabi ko sa'yo na padala mo ng perang kapatid ko. Dahil nasa office pa ako, pero anong ginawa mo? So nagagalit ka ng dahil lang sa buwisit na pera na yan. Bakit hindi ikaw ang gumawa, Abel? Kapatid mo siya. Hindi ko siya responsibilidad. Kita mo naman simula kanina ay wala pa akong pahinga. Sabi ko pero gulat na gulat ako nang sampalin ulit niya ako sa harapan ng mga tauhan ko sa bakery. Kasunod noon ay hinila niya ako papasok ng opisina ko at doon ay muli akong sinaktan. Pero bigla na lang may isang malakas na kamao ang nagpatigil kay Abel. Tinadyakan niya ang asawa ko at muling sinuntok. Dumating si Ninong Miguel. Anong ginagawa mo, Abel, ha? Anong kasalanan sa'yo ni Ellen? Kasunod nun ay isa pang kamao ni Ninong Miguel ang tumama sa mukha ng asawa ko. Kahit na nasa 57 na si Miguel, ay matikas pa rin at matipuno ang pangangatawan. Palibhas ay binata pa rin kahit walang problema sa buhay ang matanda. Kaibigan siya ng aking ama. Nagtatrabaho siya sa Italy sa isang dairy. Pabalik-balik na si Ninong sa Italy at itong huli ay nagtatayo na siya ng sariling rancho at dairy na pinamamahalaan ng kanyang pamangkin. Sa ngayon ay balak niya ng manatili dito sa Bukidnon. Hindi ko inasahan na makita ng ninong ko ang pananakit sa akin ng asawa ko. Ayaw na ayaw pa naman ito na nasasaktan ako. Lalo na ang mga anak namin na sina Jason at Jasper. Sa nangyayaring ito, ay dinala ko ni Ninong sa bahay niya. Galit na galit siya kay Abel na halos mapatay niya ito sa bugbog. Hindi naman kayang labanan ni Abel ang ninong ko dahil mas malaki ang katawan nito sa kanya. Bukod pa sa may alam ito sa martial arts. Bakit mo hinahayaan si Abel na saktan ka? Galit na sabi niya habang maingat nilalagyan ng ice pack ang pasa sa pisngi ko. Nadulot ng malakas na pagkakasampal ng asawa ko. Ninong, gusto ko nang hiwalayan si Abel, pero pinagbabantaan niya ako na hindi ko makukuha ang mga bata. Pues, magsampa tayo ng kaso. Kukunin natin ang mga bata. Please, wag muna ngayon. Naawa ko sa mga bata. Bigla na lamang niya akong niyakap ng mahigpit. Bata ka pa, iha. Hindi mo kailangan maging martir sa asawa mo. Maganda ka. Huwag mong sayangin ang buhay mo sa katulad ni Abel. May kung ano akong nadamang init sa yakap na ginawa niya sa akin. Isang sensasyon ang tumulay sa aking katawan na nagmumula sa katawan ng matanda. Isang damdamin na sana ay sa asawa ko lamang nararamdaman.
Napatitig ako sa kanya at hinawakan ko ang kamay nito. Kung iniisip ni Abel na may kabit ako, bakit hindi ko nalang tutuhanin? Anong ibig mong sabihin, Iha? Bakit nga ba hindi ko subukan? Ikaw, bakit hindi mo ako subukan? Wala ka naman asawa, di ba? Walang magagalit. At isa pa, pinutol niya ang sasabihin ko. Ellen, tama na. Inaanak kita, alam mo yan. Alam ko. Pero malibang ibaling ko sa ibang atensyon ko, malibang sa'yo ko naisip na ibaling ang nararamdaman ko. Mali, Ellen. Malibang sundin ko ang nararamdaman ko. Malibang maging maligaya naman ako, Ninong. Alam kong matagal ka nang may gusto sa akin. Nararamdaman ko yun. Tama ako, hindi ba? Tama ka. Matagal na kitang gusto, Ellen. Nagpipigil lamang ako dahil sa inaanak kita. At may asawa ka na. May mga anak. Pues, hayaan mo ako, Miguel. Hayaan mo naman akong lumigaya sa piling mo. Kahit ngayon lang. Kahit isang gabi lang. Kasunod nun, ay kinayumos niya ako ng halik sa mga labi. Hindi ko yun nagawang tanggihan. Kaya tinugon ko yun ng buong laya. Matagal nang hindi ginagawa sa akin ni Abel ang mga ganitong bagay. Kaya tila sabik ako. Sa halip kasi na mahalin at ingatan ako ng asawa ko, ay pananakit ang natatanggap ko mula sa kanya. Alam ko rin naman na hindi ako gusto ng pamilya ni Abel mula pa man noon. Pero hindi iyon magiging rason sana para masira ang pagsasama naming mag-asawa. Pero kakaiba kasi si Abel. Mas mahalaga sa kanya ang kanyang ina at mga kapatid. Magagawa niya akong saktan dahil lamang sa mga ito. Sa unang pagkakataon ay nagparaya ako. Sa unang pagkakataon, miski, ay nagkasala ako kay Abel. Kasama ko si Ninong sa pagkakasala ko. Oo, mali man, pero ng gabing yon ay binigay ko ang sarili ko sa matanda. Inaakit ko ang matandang ninong ko. Hindi ko alam kung bakit ko ba yun nagawa. Pero alam nyo, hindi ko maramdaman na pinagsisisihan ko ang bagay na iyon. Sa ginawa ko ay naging maligaya ako kahit na minsan lamang at kahit na ilang saglit lamang. Bago pa man ako umuwi kinaumagahan ay hinitid na ako ng matanda sa bahay. Bago ako makababa ng sasakyan niya, ay mahigpit niya akong niyakap at hinalikan pa sa labi. Tawagan mo ko kapag may ginawang mali ulit sa'yo si Abel. Sagot ko. Huwag kang mag-alala, lalaban ako. Wala na yata kami sa katinuan noon, pero masayang masaya ako sa unang pagkakataon sa buhay ko. Kung buhay pa siguro si Papa, ay baka nasakal na niya ako dahil pinatulan ko ang kumpare niya at may nangyari pa nga sa amin. Ako pang naunang magbigay ng motibo, pero wala naman akong pinagsisisihan doon. Pumasok na ako sa bahay at nadatnan ko roon si Abel. Pagpasok ko pa lamang ay niyakap ako ng asawa ko. Ganito naman siya palagi. Pagkatapos manakit, ay ayakap. Patawarin mo ko, Ellen. Hindi na mauulit yun. Tama na, Abel. Maghiwalay na lang siguro tayo. Palagi namang nangyayari to sa atin eh. Paulit-ulit, nakakapagod. Ellen, hindi na nga mauulit. Pangako, hindi na kita sasaktan ulit. Palagi ka na lang bang mangangako? Tas pagdating sa pamilya mo, lagi akong mali. Kahit hindi ko sinasadya, ako pa rin ang mali. Sinumpatan ko na si Abel sa lahat ng mga hinanakit ko sa kanya. Madalas nga kasi ay mas pinaniniwalaan pa niya si Tiang Sally, ang mga kapatid niya, kaysa sa akin. Humingi ng tawad sa akin ang asawa ko at nangako na hindi na mauulit yun. Pero ewan ko ba, pakiramdam ko kasi ay namanhid na ang katawan ko at puso ko sa paulit-ulit na pananakit ni Abel sa akin. Hindi ko alam pero sa pagkakataong to
ay tuluyan na akong nawalan ng amor sa asawa ko. Sa mga sumunod na araw, ay hatid sundo na ako ni Ninong Miguel sa bahay at bakery. Kapag kaming dalawa lamang ang magkasama, ay Miguel na lamang ang tawag ko sa kanya. Naglalambingan na kami na tila ba kami mag-asawa. Dinadala niya ako minsan sa rantsuhan niya, lalo na tuwing Sabado. Hindi rin may iwasan na ilang ulit na rin may nangyari sa aming dalawa. Kay Ninong Miguel ko naramdaman na isa akong babae na karapat-dapat na mahalin at alagaan. Sa kanya ko nadama na mahalaga ako. Na tila ako isang prinsesa na alagang-alaga. Nagugutom ka na ba? Tanong sa akin ni Miguel habang nasa rancho kami. Anong gusto mong kainin? Kahit ano lang, hindi naman ako mapili eh. Gusto mo ipagluto kita ng paborito mong potsero? Lumiwanag ang mukha ko sa sinabi niya. Pwede ba? Pwedeng-pwede, kahit araw-araw pa, Ellen. Natigilan pa ako nang bigla na lamang niya akong nakawan ng halik sa labi. Kung pwede nga lang sana na hindi na ako umuwi ng bahay. Dito na lang ako. Kasama ka. Naiiyak kong yakap si Ninong ng mahigpit. Magsama na lang tayo, Ellen. Isasama natin ang mga bata para hindi ka na mag-alala sa mga anak mo. Pero Miguel, magsama na tayo. Iwanan mo na si Abel. Alam kong maiintindihan ka ng mga bata balang araw. Matatanggap din nila Jason at Jasper ang relasyon natin. Kasunod nun, ay muli na naman akong hinalikan ni Miguel sa labi. Muli ay sumilay ang ngiti sa aking labi. Alam kong mali at panloloko ang ginagawa ko kay Abela. Alam ko rin na nagkakasala na ako sa asawa ko. Alam kong sa mga mata ng Diyos at tao ay isang malaking pagkakamali ang mga bagay na ito. Pero tao lamang ako, miski. Taong marupok at may pangangailangan din. Mayroong hinahanap na kasiyahan na hindi binigay sa akin ng asawa ko. Kasalanan ko bang bumitaw ako sa sinumpaan naming kasal? Alam kong sagrado ang sinumpaan naming pangako ni Abel sa harap ng altar. Pero hanggang kailan ko ba titiisin ang isang pagsasama na walang pag-ibig? Galit na ang nadarama ko para kay Abel kapag naaalala ko ang bawat sakit ng katawan at damdamin na tinanggap ko sa asawa ko. Pati ang mga kahihiyan na dinulot niya sa akin. Bawat sampal, hila ng buhok at tama ng kamao niya sa katawan ko ay preskong-presko pa rin sa memorya ko. Hanggang sa napagpasyahan ko o nakapagdesisyon na ako na magkapaghiwalay na kay Abel isang araw. Abel, mag-usap tayo. Late nang dumating ang asawa ko ng araw na yon. Hindi ko makakalimutan ang araw na yon. April 10, nitong taon lamang. Moving up ceremony iyon ng mga bata. Honors ang dalawang anak ko pero wala si Abel. Si Miguel ang kasama kong umattend ng moving up ng dalawa. Inakala tuloy ng teacher na si Miguel ang asawa ko. Nasasaktan ako para sa mga bata na sa araw na kailangan nilang ama ay wala ito. Nalaman ko na umattend din pala siya ng moving up ceremony ng bunsong kapatid niya na si Shaila. Single mom kasi ito. Nakadama ko ng panibugo. Mas mabuti pa ang pamangkin niya. Naroon siya. Pero sa sarili niyang anak, hindi niya magawa. Nakita ko kasi sa post ni Shaila sa FB na kasama niya si Abel. Sa inis ko ay di ko mapigilan na mag-react ng sad emoticon sa post niya. Ate, wala kasing tatay ang anak ko kaya si kuya na lang yung pinapunta ko rito. Chat pa sa akin ang kapatid niya. Isang thumbs up lamang ang reply ko. Ang galing naman ng asawa ko na tumayong ama sa pamangkin niya, pero di magawang magpakaama sa mga anak niya. Nag-celebrate kami ng araw na yun. Narito si Miguel, natutulog sa tabi ng mga bata, nalbala ko nang makipaghiwalay ngayon sa kanya. Sasabihin ko na sa kanya ngayon ang namamagitan sa amin ng ninong ko.
Hindi ko na siya kayang pakisamahan pa. Malakas din ang paniniwala kung ako ang pipiliin ng mga anak ko. Ano bang pag-uusapan natin? Kung tungkol to sa pag-attend ko sa moving up ng pamangkin ko, ay uunahan na kita. Napaka-selfish mo naman. Ako pa ba ang selfish, Abel? May mga anak ka rin naman. Pero nasan ka? Nasa pamangkin mo? Sa tingin mo ba selfish ako? Na humingi ng oras para sa mga anak mo? Paano naman sila? May ama nga. Wala naman sa tabi nila sa mahalagang araw ng buhay nila. Hindi ka ba nakakaintindi, Ellen? Bakit mo ba ito ginagawang issue pa? Buliyaw ni Abel sa akin. Pues kung para sa'yo maliit na bagay to, sa akin, sa amin ng mga bata, hindi. Kaya kung ganyan ka, kung magpapatuloy ang ganito, tama na, maghiwalay na tayo. Dadalhin ko ang mga anak ko at hindi mo na ako mapipigilan pa, Abel. Kanina ko pa naihanda ang mga gamit namin ng mga bata. Hinihintay ko lamang ang pagdating mo para makausap ka ng maayos. Malakas ng loob mo ngayon, Ellen. Dahil may lalaki ka na, tama ba? Oo, tama ka. May lalaki ako at sasama na ako sa lalaki ko. Mag-usap na lang tayo sa custody ng mga bata dahil dadalhin ko sila. Galit na galit sa akin si Abel at akmang sasaktan niya ako. Ngunit sumigaw si Jay na anak namin. Nakita ng mga anak ko ang lahat ng hirap ko sa ama nila. Kaya pinagtanggol ako ng 2 bata. Noon ko rin sinabi kay Abel na si Miguel ang lalaki ko, pero hindi siya naniwala sa akin. Sinabi ko lang daw yon para galitin siya. Nang araw na yon, lumayas ako kasama ang mga anak ko. Sumama kami kay Ninong Miguel sa bahay niya. Pinili kong lumaya sa pagkakakulong ko sa isang kasal at pagsasama na wala ng kaligayahan. Sa ngayon, ay inaasikaso na ni Miguel ang annulment namin ni Abel. Malakas ang laban ko na mapawalang bisa ang kasal namin ni Abel dahil sa ilang beses na pananakit niya sa akin. Saksi ang mga anak ko sa hirap na pinagdaanan ko sa piling ng kanilang ama. Sa ngayon, nasa bakasyon pa kami ni Miguel kasama ang mga bata. Masaya akong kasama si Miguel at ang mga anak ko. Si Abel naman ay nagsampa ng kaso para sa custody ng mga bata. Pero ayaw naman ng mga anak ko sa ama nila. Lumaki silang nakikita ang paghihirap ko. Lumaki din silang nagtanim ng galit para sa kanilang ama. Hindi ko alam kung ano ang patutunguhan sa kaso namin sa custody ng mga bata. Natatakot kasi ako. Ako ang nagkasala, pero lalaban ako. Kahit na maubos pa ang pera ko. Hinding-hindi ko ibibigay kay Abel ang custody ng mga bata. Sigurado kong gagamitin niya lang ang mga anak ko para muli akong bumalik pa sa kanya. Tama ba ako? Tama ba ako sa desisyong ginawa ko? Tama ho ba akong piliin ko naman ang kasiyahan ko at putulin na ang relasyon ko sa ama ng aking mga anak? Hanggang dito na lamang po ang aking istorya. Nagmamahal, Ellen.